Alright, good day. So in this video, we will try to show you how to use the PS4 BDJB 9.0 to 12 Blu-ray disc jailbreak. Okay? So just in case hindi ka sa amin bumili, okay lang, you can still use this guide. Assuming na latest na yung naka-burn na ISO sa yung Blu-ray disc. Okay? So gagawin natin to as safe as possible para hindi mo accidentally ma-update ang iyong PS4. Okay? So una, syempre kailangan natin ng PS4. So ito, meron ako ditong PS4 na maraming gas-gas. Yan, itong PS4 na to, syempre tinurn on ko na siya. Check natin ang version niya kung pwede pa siya dito. So sabi dito sa ating Blu-ray disc, ito ay dapat 9.09x to 12.02. Okay? So kapit natin siya, on natin. Yan, so circle lang accept niya. So punta tayo dito sa taas. Check natin muna ang system version. Right, so baba tayo dito, system, then system information. Right, so 9.00. So pasok ba siya sa ating pwede? So yan, pwede. 9.0 to 12.02. So yun ang unang requirement. Pangalawang requirement, kailangan working ang Blu-ray drive. So alam ko itong unit na to is working ang Blu-ray player niya kasi nakapaglaro ako ng God of War dito. Okay? So next step, prepare muna natin yung PS4. So kailangan may controller tayo, syempre. Yan. So balik tayo dito, punta tayo ng settings. Di-disable muna natin yung updates. Okay? So hindi ito ang best way talaga para ma-disable ang update, no? Marami pang ibang paraan like using a DNS, pero for quick purposes, okay na ito. So, disable natin yan. Uncheck natin yan lahat. Yan. Then, need na natin siya i-connect sa Wi-Fi. Okay? So, kakabit ko lang muna sa ating Wi-Fi ito. Yan. Setup. So, pwede kang gumamit ng LAN cable mo. Pwede kang gumamit ng Wi-Fi. So, ako, Wi-Fi ang gagamitin ko. So, kukonek ko lang. Pause ko lang yung video. Alright, so syempre habang hinintay nating magkumonekto, una-una dapat huwag kayong kakabahan. Kalmahan lang natin ang pagpindot. Make sure na alam natin yung ating pinipress. Kasi pag nagkamali tayo, maaari nyong ma-update online ng inyong PS4. Okay? So bakit kailangan natin ng Wi-Fi or ng internet? Kasi kailangan natin i-activate pa yung Blu-ray movie functionality ng inyong unit. Okay? So home na natin. Huwag na kayo mag-test internet connection. Okay na yan. Okay, i-back nyo na lang agad. Okay, so back nyo na. Right, so after that, kunin na natin yung disk natin. Then, kakabit na natin siya. So after that, lilipat tayo dyan. Makikita natin, reading yan. Makikita natin yan, lalabas yung ating icon dito sa screen natin. Yan. So, accept lang natin. Open natin yan. Then, magtatanong yan kung kukonek mo sa Wi-Fi. So, yan. Do you want to allow BD Live feature of the Blu-ray disc? So, i-yes lang natin yan. Okay? Enter. Yan. Back. So, iintayin natin yan. May lalabas na mga sulat dyan. Sabihin niyan, BDJ Labs 1.2, so meaning latest na ito. After that, lalabas yan, all-in-one patch completed successfully. So meaning successful yung ating jailbreak, di siya nag-fail. Ngayon, kung sakaling mag-fail sa'yo, nakalagay exploit failed, wag mo siyang uulitin. Ha? Kailangan i-shutdown mo yung PS4 mo and i-try mo siya ulit. Okay? So once lumabas yung golden, pwede mo nang i-press yung home. Right? So at this moment, na-press na natin yung home and ayun na, actually jailbreak na yung ating PS4. Naka-gold hen na tayo. But hindi pa yan dyan nagtatapos. Sa ngayon, pwede mo nang i-turn off yung Wi-Fi mo. Pero ako, since alam ko naman na hindi siya mag-update at wala naman tayong pipindutin, so i-install ko na yung mga application. So itong CD namin, meron na siyang kasama na games. So puntahan lang natin yung gold hen, na application. So access lang natin yan. Punta tayo sa debug settings, package installer, then install na natin yung mga applications na nandyan. Okay? So, wait mo lang siya matapos. After nito, install naman natin yung game na included.
So again, bago ka mag-install, pwede mong i-shutdown yung Wi-Fi kung wala ka namang gagawin na. Pwede mo rin siyang i-connect sa iyong Ethernet port para mas mabilis ka mag-data transfer ng game. So ako, gamit ko is yung items flow para hindi na ako nagkakabit ng USB. Tapos, ayan, 5 of 9. Alright, so syempre pag naka-jailbreak na yung PS4 mo, pwede ka nang gumamit ng mga extended storage. Yung mga USB hard drive na plug-and-play, gagana na yun sa PS4 mo, mariread na niya yung mga games nun. Then syempre makakapag-install ka na rin ng games gamit ang USB hard drive, yung merong mga PKG format na games. So i-install mo siya gamit yung Golden Debug settings. Pwede mo rin siyang actually install gamit ang items flow. At syempre dahil Tagalog tayo ngayon, ang target audience natin is ating mga fellow Filipinos in the Philippines or in abroad. Okay, so tapos na ang ating game installation. Press na natin yung home. Right? So before ko install yung sample games ko, gagawa tayo ng safety. Okay? So access natin hanapin natin yung PS4 Explorer. Yan, access natin yan. So pag access mo ng mga application na to, yung accept button niya, kung ang PS4 mo isang accept niya is circle, sa mga application na yan, madalas nakaset na yan ng X as default. Yan, open natin. Root access tayo syempre. After that, open natin tong MNT. Punta tayo dyan, MNT. Then open natin yung disk. Hanapin natin yung extras. Then makikita natin yung dalawang folder na yan. So press mo lang R1 dito sa controller mo, R1. R1, then baba mo. R1 ulit. Uy. Yan. So pag na-highlight mo na yung dalawa na yan, press mo naman is triangle para lumabas yung menu. Then baba mo, lagay mo send to data. So ang ginagawa nito, kinokopya nito yung mga payloads for your PS4 para magamit natin sa payload guest. Then syempre yung mga other plugins for your PS4. Okay? So yan, PS4 Explorer. Open na natin ngayon yung payload guest natin. So close na natin to si PS4 Explorer. Press natin yung option button, then close. Pag hindi mo siya kinlose kasi sabay na mag-run yung PS4 Explorer tsaka yung payload guest. So hindi natin yan gusto. Okay, open na natin payload guest. Yun. So kapag nakopy mo yan ng maayos, syempre lalabas na yung mga payloads dito. Ito na ang next na natin gagawin. PS4 disable update. So press mo lang yung, sabi ko nga, di ba, pag nasa homebrew ka na, ang accept button is X. So accept na natin, press X. Then lalabas na sa taas, PS4 firmware 9.0 disabled updates. So yan, after yan, okay na, pwede na natin i-home and pasok na tayo sa items flow para ma-install natin yung game na included dun sa aming disk. So kung meron kang USB flash drive or hard drive na may games, pwede mo rin install gamit itong items flow. Kung meron kang NFS share sa iyong PC, nakakonect ka sa local network, pwede mo rin yan i-connect dito. Ma-install mo na siya dito. Okay, so ako install natin yung game dito sa aking disk. So press ko lang yung option button, then punta tayo dito sa PKG installer. Press X. Then hanapin natin yung MNT. Yan, MNT, and then punta tayo sa disk. After that, nandito na yan. So meron na akong sample game dito, Minecraft Dungeons, Burnout, Marvel vs. Capcom, Pac-Man, and Retro City Rampage. So ito na lang install natin, maliit lang. Yun. So same procedure lang halos. Babrowse mo lang kung saan naka-install yung nakaka-copy yung games mo. So pag na ready to use na, pag natapos na yung install, press mo lang yung home and ayun. Lalabas na yung game na yon. So from stock PS4, meron ka ng game na naka-install ngayon sa iyong PS4. Yun na, malalaro na natin siya. So kung sa amin kayo nagpa-jailbreak ng inyong Nintendo Switch, malamang familiar kayo sa game na to kasi ito yung aming test game sa mga unit na sa amin pinapa-jailbreak. Okay? Right, so ganun lang kasimple. Then syempre, huwag mahihiyang magtanong. Message lang kayo kapag may tanong kayo. Right, thank you!